Okay, yung peanuts, tumutubo siya underground. Hindi katulad ng ibang nuts like walnuts or almond na tumutubo sa trees. Botanically, peanuts are classified as legumes, but then nutritionally, they're still classified as nuts. Hi everybody! I'm Doc Mengay. For today's vlog, I'm going to share with you the benefits of eating peanuts o mani. Okay, start tayo. Okay, this is Dr. Samara Sterling. She is a nutrition scientist and the research director of the Peanut Institute. Okay, mas maganda siguro kung magsabi muna ako ng ilang bagay tungkol dito sa Peanut Institute. Yung The Peanut Institute, located siya sa Albany, Georgia, USA. Tapos, chinek ko yung website nila. Tapos, ito yung description ng kanilang organization. Okay, dito sa left side ko. Okay, this organization supports nutrition research and develop educational programs that encourage the healthful lifestyle that includes peanuts and peanut products. So basically, ina-encourage nila yung pagkain ng peanuts and other peanut products for a healthy diet. Okay, yung peanuts, tumutubo siya underground. Hindi katulad ng ibang nuts like walnuts or almond na tumutubo sa trees. Botanically, peanuts are classified as legumes, but then nutritionally, they're still classified as nuts. Okay, punta na tayo sa benefits ng pagkain ng mani. Okay, number one benefit, ito, sa left side ko. Yung fats dun sa peanuts, ito yung unsaturated fats, ay nakakatulong para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Noong 2019, nagkaroon ng pag-aaral at nakita na ang regular na pagkonsumo ng peanuts o kaya ng peanut butter ay maaaring makababa ng tsansa ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Okay, number 2 benefit. Peanuts are good source of protein. Mataas ang protina ng peanuts kumpara sa ibang nuts. Okay, number 3 benefit of eating peanuts. Okay, peanuts can increase endothelial function. Okay, sa madaling salita, ang peanuts o mani ay makakatulong para magkaroon tayo ng malusog na ugat. Kasi yung peanuts, mataas ang protein content niya, and proteins are made up of amino acids. One of which is arginine. Yung arginine ay precursor o pinanggagalingan ng nitric oxide. At ang nitric oxide na to ang nakakapagpapuka ng mga ugat natin para maganda ang daloy ng dugo sa ugat. Okay, mayroong pag-aaral na ginawa sa Penn State University kung saan nakita na ang pagkonsumo nga ng peanuts or peanut butter ay nakakataas ng endothelial function. Okay, number 4 benefit. Peanut and peanut butters can prevent diabetes type 2. Meron ng pag-aaral na ginawa, yung Nurses Health Study from Harvard University noong 2002. Dito nakita na maaaring bumaba ng 21% ang chances ng pagkakaroon ng diabetes type 2 kapag ang mga babae ay kumonsumo ng peanut or peanut butter at ng 5 times or more in a week. Okay, meron din pag-aaral na ginawa, no? For both male and females. Noong 2016, lumabas yung resulta at nakita na kapag yung animal-based protein na kinakain ng isang tao, let's say karne, pinalitan ng yung 5% no, ng plant-based protein, tulad ng peanut or peanut butter, makikita na bababaan siya sa mo ng pagkakaroon ng diabetes by 23%. So, laki. Okay, number 5 benefit of eating peanuts. Peanuts and peanut butters can actually help diabetics to control their blood sugar. Merong pag-aaral na ginawa sa University of Incarnate Word in Texas. Tapos nilabas yung resulta noong 2018. Nakita sa pag-aaral na ito na kapag daw yung peanut butter ay isinabay sa pagkain ng mga pagkain mataas sa glycemic index, ito yung mga pagkain na biglang nakapagpataas ng blood sugar, pagkakain tulad nung white bread, tapos sasabay mo pa ng orange juice, nakita na kapag sinabayan ng peanut butter, hindi basta-basta tataas yung blood sugar na isang diabetic pagkatapos kumain. Okay, number 6, benefit of eating peanuts.
Peanuts are healthy food that won't make you fat. According kay Dr. Samara Sterling, ito yung mga reason. Okay, first, 18% of the calories from peanuts hindi talaga na-absorb ng katawan natin. Kasi according sa kanya, hindi naman kasi talaga natin nangunguya ng mabuti yung peanuts kapag kinakain natin. And then second reason is that mataas yung fat content ng peanuts, no? Nakaka-contribute ito para mabilis tayo magbusog. And then according to her, mataas din ng fiber, no, yung insoluble fiber ng peanuts, so nabubusog tayo agad. So ito yung mga reasons kaya hindi nakakataba actually ang peanuts. Ito pala mga information na sinishare ko sa inyo, lahat to galing kay Dr. Samara Sterling, kaya ako siya inintroduce bago ko i-share sa inyo yung benefits of eating peanuts. Okay, number 7 benefit of eating peanuts. Peanut butter can actually encourage children to eat more fruits and vegetables. May pag-aaral na ginawa sa Baylor University at nakita nila yung mga bata ay mas naeengganyo kumain ng gulay at prutas kapag may peanut butter. Kasi like yung celery, kapag dinip mo siya sa peanut butter, mas kinakain nila. Tapos yun naman, let's say apple, kapag dinip nila sa peanut sauce, mas kinakain nila. Okay, number 8 benefit of eating peanuts. Peanuts promote a healthy mind. May pag-aaral na ginawa involving 3,000 older individuals at nakita na yung mga taong hindi kumukonsumo regular ng peanut o peanut butter ay may 71% chances na hindi maganda o mababa yung score na makuha sa cognitive test o sa mga test na palaisipan. Okay, yung peanuts din pala, meron silang niacin at saka vitamin E. At nakita sa pag-aaral na itong mga ito ay maaaring pababain ang tsansa ng isang tao na magkaroon ng Alzheimer's disease by 70%. Okay, number 9 benefit of eating peanuts. Peanuts have powerful antioxidants. Okay, unang antioxidant ng peanut, yung resveratrol. These antioxidants helps to improve the blood circulation. Tapos yung pangalawa naman, yung picoumeric acid. Yung picoumeric acid, nakaka-regulate siya ng mood ng isang tao. Noong 2014, may pag-aaral na ginawa at nakita itong picoumeric acid nakakatulong para mabawasan ng anxiety at stress ng isang tao. So, kung stress ka, kumain ka lang ng mani. Okay, number 10, benefit of consuming peanuts. Peanuts can be grown in a sustainable way. Hindi naman kasi kailangan ng sobrang daming tubig para magpatubo ng peanuts. Tapos, yung peanuts din kasi, nakakatulong din siya para mag-supply ng nitrogen doon sa lupa, nakakailanganin din ng ibang pananim. Tapos, walang tapon sa peanuts. Lahat ng part ng peanuts may pwedeng paggamitan. Okay, tignan nyo dito sa left side ko. Yung peanut hull, ito yung pinaka-shell ng peanuts. Pwede siyang gamitin as animal feed. Tapos yung peanut hay, for livestock feeding, no? Para di mapakain sa livestock. Tapos, ito naman, peanut oil, no? Pwede siyang gamitin as biodiesel. And then, yung peanut skin, since marami siyang antioxidants, pwede siyang gamitin as an anti-wrinkle lotion. So, actually, wala naman talagang tapon pagdating sa peanuts. Okay, sana may natutunan kayo. If you like this video, don't forget to click the like button and subscribe to my YouTube channel. And we're going to appreciate it very much if you're going to click the thanks button as well. Okay, bye-bye!